Gabi po, ngayon ay ipapaliwanag ko ang tungkol sa globalisasyong sosyo-kultural. Kung ano ito, paano, at kailan nagsimula. Ang kasaysayan nito at ano ang mga positibo at negatibong epekto. Karaniwan na kapag naririnig natin ang globalisasyon, iniisip agad natin ang ekonomiya o negosyo. Para mahalaga ring tandaan na ang globalisasyon ay malaki rin ang epekto sa kultura, kaugalian at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa buong mundo. Ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa mas malalim na ugnayan ng mga tao at bansa sa aspeto ng kultura, relihiyon, wika, tradisyon at pamumuhay. Dito pumapasok ang pagpapalitan ng ideya, musika, pagkain, pananamit at maging paniniwala. Sa madaling salita, ito ang dahilan kung bakit ang kultura ng isang bansa ay nakakarating at nakaka-impluwensya sa ibang panig ng mundo. Nagsimula ang globalisasyong sosyo-kultural noong sinaunang panahon, kasabay ng kalakalan at paglakbay ng mga tao. Sa Silk Road, bukod sa produkto tulad ng seda at pampalasa, pumalat din ang relihiyon gaya ng Buddhism mula sa India patungong China, Korea at Japan. Ang Kristyanismo mula Roma ay kumalat sa buong Europea at maging sa Asia at Afrika. Ang Islam naman, mula Arabian Peninsula ay kumalat sa gitnang silangan, Hilagang Afrika at Timog Silangang Asya. History nito. Una, sinaunang panahon bago 15th century. Sa Silk Road nagkakaroon na palitan ng kultura pagitan sa ng Asya at Europa. Halimbawa nito, paglalaganap ng Buddhism sa silangan at pagdating ng mga Chinese inventions gaya ng papel at pulbura sa Europea. Age of Exploration, 15th to 7th century. Dinala ng mga manlalakbay mula Spain at Portugal ang Kristyanismo at kulturang Europea sa Amerika at Asya. Sa Pilipinas, dumating ang mga Kastila at nagdala ng Katolismo at kulturang Europea na hanggang ngayon ay bahagi ng ating tradisyon. Katatlo, Industrial Revolution 18th to 19th century. Kasabay ng mabilis ng pagbabago na sa teknolohiya, kumalat ang mga ideya ng modernong edukasyon, siyensya at musika mula sa Europea patungo sa isa-ibang bansa. Nabuo rin ang konsepto ng nasyonalismo na umabot sa iba't ibang kolonya. Kaapat, modernong panahon 20th to 21st century. Dahil sa mass media, pelikula, television, at kalaunan ang internet, mas mabilis ang pagkalat ng kultura. Ang halimbawa nito, Hollywood movies, K-pop mula Korea, anime mula nagmula sa Japan, fast food chains gaya ng McDonald's na nakarating sa iba't ibang bansa. Ang mga halimbawa nito ay ang wika. Ang English ay naging global language dahil sa impluwensya ng US at UK. Pagkain, sushi mula sa Japan, pizza mula sa Italy, tacos mula sa Mexico. At adobo ng Pilipinas ay nagkikilala ng buong mundo. Musika at media, K-pop, Hollywood movies, and Bollywood movies. Fashion, Western style clothing na nalaganap sa Asia, pero sa kabilang banda, lumalaganap ang Asian fashion sa kanluran. Ano naman ang positibong epekto? Nagbubuklod ng iba't ibang kultura at nagpapalawak na pag-unawa ng isa't isa. Mas madaling maipakilala ang kultura ng ibang bansa sa buong mundo. Lumalawak ang oportunidad sa edukasyon, turismo at sine. Naging bukas ang isipan ng mga tao sa pagbabago at modernisasyon. Ano naman ang negatibong epekto? Nawawala o humihina ang mga lokal na tradisyon at kultura dahil natatabunan ng banyagang impluwensya. Nagiging iisa or homogenized ang kultura ng mundo na maaaring magdulot ng pagkawala ng identidad ng ilang bansa. May mga bansa o grupo na dadrama na nangingibabaw ang kultura kaunlarin kaysa kanila. Panganib ng kultura imperialism kung saan pinaboran ang kultura ng mayaman bansa kaysa mga maliliit. So, sa kabubuan, ang globalisasyong sosyo-kultural ay nagsimula pa noong sinaunang panahon at patuloy na lumalawak hanggang ngayon. Kasabay ng kalakalan at teknolohiya, naging mabilis ang pagpapalitan ng ideya, relihiyon at tradisyon. Madala itong mabuti tulad ng mas malawak na koneksyon at kaalaman. Ngunit may kaakibat ding hamon, gaya na pagkawala ng lokal na identidad. Sa huli,
Ang mahalaga ay matuto tayong balansahin ang pagtanggap ng banyagang kultura habang pinapahalagaan ang ating sariling tradisyon at pagkakakilanlan.